Double time guys. Marami pa tayong customer. Tanghaling tapat na. Oras na dapat ng pahinga. Ngunit patuloy pa rin sila Ali sa pagtatrabaho sa loob ng kusina. Palibhasa ay maraming customer sa loob ng kanilang restaurant na dapat nilang pagsilbihan at ipagluto ng tanghalian. Dahil konti lang ang kitchen staff ng kanilang restaurant ay hindi magkanda-ugaga ang lahat ng may dumagdag na bagong putahe ang dapat nilang iserve sa mga customer. Nagugutom man at nangihina na dahil sa walang tigil nilang pagkilos ay walang nagbalak na magpahinga ni isa man sa kanila. Mas lalong naging maingay ang loob ng kusina. Sa tuwing may natatapos kasi silang iluto na putahe ay may bagong putahe na naman ang dumagdag. Natapos ang kanilang head chef na si Eros sa niluto nito, agad naman inabot ng binatang chef ang nalutong putahe kay Ali ng kanyang kitchen assistant upang gawa ng plating. Hindi man nakapagtapos ng kursong kulinary ang dalagang si Ali dahil sa isang malalim na rason ay magaling naman ito pagdating sa pagplating ng mga pagkain. Kaya imbis na tagahugas lamang ng mga kitchen tools at equipment, ang trabaho niya ay ginawa na lamang siya ni Eros bilang assistant dito sa kusina sa tuwing maraming customer na dumadayo sa The Eros Restaurant. Natapos si Ali sa pagplating ng putahe nang lumapit sa kanya ang kanilang deputy chef. Dala ng binata ang bago na namang luto na putahe na nakalagay na sa plato. Ngunit hindi pa ito nakaplating ng maayos. Ali, ikaw muna ang mag-serve diyan sa customer. Nasa restroom pa kasi si Kevin. Si Leia naman, busy sa pag-serve sa ibang mga customer. Ako na lang muna ang papalit sa iyo sa pag-plating. Mabilis na pakiusap ng deputy chef kay Ali dahil madalas na ginagawa rin naman ng dalaga ang pagiging waitress kapag maraming customer ay agad itong pumayag. Sa kadahilan ng suot na ni Ali ang uniforme na pang-waitress ay hinubad lamang ng dalaga ang suot nitong hairnet at kulay itim na apron bago tuluyang lumabas sa maingay at magulong kusina. Ayon sa kasamahang waitress na si Leia ay sa table 24 niya dapat iserve ang putahe na dala niya. Elegante naman na naglakad si Ali patungo sa sinasabing table ng kasamahan. Napapalingon pa ang ibang customer dahil sa agaw pansin niyang postura. Bumagay kasi sa kanya at sa blonde niyang buhok ang suot na waitress uniform. Hapit na hapit ito sa kanyang katawan kaya naman kitang-kita ng kanyang mga nadadaanan ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Sumasayaw pa ang wavy at mahaba nitong buhok na talaga namang mas lalong umagaw sa atensyon ng iba. Nikki, am I right? How about kumain muna tayo bago natin pag-usapan ang tungkol sa trabaho? Ilang metro na lamang ang layo ng dalaga. Sa patutunguhan ay natanaw niya ang isang lalaki at babae na parehong naka-corporate attire. Ang lalaki ay nakatalikod sa kanyang gawi, habang ang babae naman ang nakaharap sa kanya, kaya kitang-kita niya ang taglay nitong ganda, lalo na dahil ito ay malawak na nakangiti habang nakipag-usap sa kaharap na lalaki. Good morning ma'am and sir, salamat po sa paghihintay. Ito na po ang order niyo. Masiglang turan ni Ali nang tuluyang makalapit sa table ng customer na pumutol sa seryosong usapan ng dalawa. Nabilisan niyang inilapag sa wooden table ang dalang mga putahe na in-order ng mga ito. Nag-angat ng tingin si Alice sa dalawa at agad nang ngumiti. Ngunit sandali siyang naistatwa sa kinatatayuan nang tuluyang makita ang mukha ng lalaking customer na nakaupo sa kaliwang gawin niya lamang. Hindi na malaya ng dalaga na unti-unti na palang nawawala ang ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Mula sa pagkakaupo ay yumukod ang lalaki at may pinulot sa sahig. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata nang bigla itong tumayo dahil lamang ang tangkad ng lalaki ay naging dahilan iyon upang manliit bigla si Ali. I think sa'yo to miss. Biglang anas ng lalaki, sabay pakita na nahulog na maliit na notepad. Yun ang ginagamit nilang mga waitress at waiter para malista ang mga order ng customers.
Hindi niya namalayan na nabitawan niya na pala ito. Mula sa mukha nito ay bumaba ang mga mata ni Ali sa kamay nito na may hawak na notepad. Napalunok si Ali bago inabot ang notepad at lihim na paatras. Hindi iyon nakaligtas sa singkit ng mga mata ng lalaki. Kaya naman napahakbang rin ito tapalapit sa kanya at agad na higit nito ang kanyang braso. Okay ka lang ba, miss? Namutla ka bigla. Para kang nakakita ng multo na ewan. I think okay lang naman siya, Nikki. Singit bigla ng isang babae na ikinalingon nilang dalawa. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ni Ali ang maputing kamay ng babae na nakahawak sa balikat ni Nikki. Tila ba kinukuha nito ang atensyon ng lalaki mula sa pagkatitig sa kanya. Okay ka lang naman, di ba, miss? Nang tumingin sa kanya ang lalaking si Nikki ay agad siyang tinaasan ng kilay ng masungit na babae. Wala tuloy ibang nagawa si Ali kundi ang tipid na tumango at pilit na sumang-ayon sa sinasabi ng babaeng nasa kanyang gawin niya. Isang pilit na ngiti pa ang umukit sa kanyang labi upang ipakita sa dalawa na okay lang siya. Gusto pa sanang makausap ni Ali ang lalaki, ngunit tuluyan ang inagaw ng masungit na babae ang atensyon ni Nikki. Hihintayin pa sana niyang lumingon si Nikki sa kanya, pero muli lamang siyang tinaasan ng kilay ng masungit na babaeng iyon. Kasabay ng tuluyang pagtalikod ni Ali ay ang paglingon naman ni Nikki sa gawin niya. Sandali lamang na nangunot ang noo ni Nikki bago muling ibinalik sa kausap ang kanyang atensyon at paningin. Oh, okay ka lang, Ali? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan. Natatawang pansin ni Eros sa kanyang pagkapasok pa lamang niya sa loob ng kusina. Napabuntong hininga na lamang si Ali bago matamlay na umiling at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Wala to. Tanging sagot niya na lamang sa kaibigang head chef dahil marami pa rin namang customer ay naging abala na rin si Eros sa mga ginagawa. Lumipas ang oras na hindi naalis sa isip ni Ali ang muling pagkikita nila ni Nikki. Hindi rin siya masyadong nakapag-focus sa trabaho dahil sa pag-aalala sa isang bagay. Sinubukan pa ni Ali na muling makalapit kay Nikki. Ngunit tila ba hindi sang-ayon ang tadhana sa kanyang binabalak. Tuluyan na kasing umalis ang dalawa na magkaroon siya ng pagkakataon na makalabas sa kusina. Papalubog na ang araw nang tuluyang natapos si Ali sa kanyang shift. Hanggang alas 5 ng hapon lang kasi ang oras ng trabaho niya. Ayon sa kontratang pinirmahan ni Ali ay may night shift na isang working student na papalit sa trabaho niya tuwing gabi. Hindi kasi siya pwedeng magtrabaho magdamag dahil may mga responsibilidad pa siyang dapat na unahin. Magdidilim na sa labas, kaya naman nag-abang na si Ali ng masasakyang bus. Ilang minuto na lang din naman ang hinintay niya dahil nakasakay siya agad pauwi ng kanyang bahay. Konti lang ang pasahero sa loob ng bus, kaya nangingibabaw ang katahimikan. Nang komportabling makaupo na ay inilabas ni Ali ang sariling phone. Agad namang bumungad sa kanya ang litrato ng isang lalaki na kanina niya lamang nakita ulit. Malungkot niya itong tinitigan hanggang sa sunod-sunod na magbalik sa kanyang isipan ang lahat na masasakit na mga alaala kasama ang lalaking nasa larawan. Isang mainit na luha ang naramdaman ni Ali nang pumatak sa kanyang kaliwang pisngi na mabilis din naman niyang pinahid. Dali-dali niyang inilabas ang isang baseball cap na kulay itim at ang lumang earphones na palagi niyang ginagamit. Pagkasuot niya pa lang ng baseball cap ay agad na umalpas ang mainit na mga luha sa kanyang puno ng lungkot na mga mata. Hello, Ali my loves. Bungad ng isang boses ng lalaki sa voice recorder na pinindot ni Ali. Sandali siyang napapikit na muling marinig ang lalaking-lalaki na boses nito. Kahit na palagi niya itong pinapakinggan ay hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pangulila. Patuloy pa rin sa pagpatak ang kanyang mga luha na tila ba walang sawa sa pagtulo sa magkabilang pisngi niya.
Siguro, malungkot ka na naman ngayon kasi pinapakinggan mo to. Rinig mula sa voice recorder ang magkakasunod na 3 katok mula sa pinto. Pagkatapos ay tunog ng bumukas ng pinto. Nikki, nandito na yung in-order mo sa Lazada. Anong ginagawa mo dyan? Boses ni Ali. Ano? May pinag-aaralan akong bagong kanta. Rinig ang mabibigat na yabag mula sa sahig. Tila ba nakasapatos ang taong naglalakad. Ikaw muna ang kumuha ng order ko. Susunod na lang ako mamaya. I love you, love. Pagkatapos ay sumara na ang pinto at bumalik ang lalaki sa pagkakaupo nito kanina. Ay, ang pangit na tuloy ng regalo ko sa'yo. Ikaw kasi? Hindi maiwasang mapangiti ni Ali dahil sa kanyang mga naririnig. Nagsimulang tumunog ang gitara na mas lalong ikinalawak ng ngiti niya. I know they wanna come and separate us, but they cannot do us nothing. You're the one I want, and I'm continue loving, 'cause you are considered wife, and I'm considered husband, and I'm always be there for you, and either way you look at it, I'm going nowhere from my muffin, 'cause she gonna hold it down, cannot nobody tell her nothing, that kind of love that always make a better fussin'. And that's what gets me closer to you. Malamig ang boses na pagsisimula ni Nikki sa pagkanta nito. Muli namang napapikit si Ali at dinama ang pagkanta ng kanyang nobyo. And no one know I'm into you, 'cause you'll never know what it's like to work in our shoes. And no one know the things we have been through, can never measure up to half of what I put in through. That's why we'll break through. Nang imulat ni Ali ang kanyang mga mata ay nakaluhod na sa kanyang harapan si Nikki na nakasuot pa ng black suit at parang wadselay ng Nature Garden ang peg ng buhok nito. Ngumiti si Nikki sa kanya at mula sa bulsa nito ay inilabas ng lalaki ang isang maliit na kahon na kulay pula. Pagkabukas ng kahon ay tila ba sandaling huminto sa pag-ikot ang mundo ni Ali nang makita ang kumikinang na heart-shaped na engagement ring. Napaiyak na lamang siya dahil sa sobrang saya na nararamdaman niya. Will you be my wife till the last day of our lives? Nakangiting tanong ni Nikki sa kanya. Ang mga mata rin ng lalaki ay halata ang luha sa saya. Napatango si Ali sa kanyang tanong. Yes, laging oo lang ang isasagot ko sa tanong mong yan, Nikki. Nakangiting sagot naman ni Ali kahit napatuloy ang pag-agos ng luha niya dahil sa sobrang saya. Walang inaksayang oras si Nikki at agad na siniil ng halik ang babaeng pinakamamahal niya. Agad niya rin itong niyakap at isinuot ang singsing na pinili niya mismo sa ring finger nito. Napangiti silang dalawa sa bumagay na engagement ring sa kamay ni Ali. Papakasalan kita agad pagkatapos ng flight namin papuntang Amerika. I promise you that, Ali. At muling inangkin ni Nikki ang kanyang labi. Miss, gising na. Nandito na tayo sa last bus stop. Sandaling kinusot-kusot ni Ali ang kanyang mga mata. Agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang mukha ng konduktor ng bus na sinakyan niya. Mabilis pa sa 4:00 na napatayo si Ali mula sa kanyang kinauupuan at dali-daling humingi ng tawad rito. Dahil lumampas na si Ali sa kanyang dapat babaan ay nagpasya na lamang siya na sumakay ng jeep para naman kahit papaano ay makatipid sa pamasahe. Kung magta-taxi kasi siya ay baka mahal pa ang magastos niyang pamasahe. Pagkabukas pa lamang ni Ali sa pinto ng kanilang apartment ay rinig na niya agad ang maliliit na boses ng kanyang mga anak. Sa hula niya ay nag-aaway na naman ang mga ito
sa mga laro ang binili niya kahapon. At ano naman ang pinag-aawayan ng 2 prinsesa at 1 prinsipe ko? Mama! Agad na nag-unahan ang 3 paslit sa pagsalubong sa bagong dating nilang ina. Nag-unahan pa ang mga ito sa pagyakap sa kanya na ikinangiti na lamang niya. Kamusta kayo rito habang wala ako? Naging masunurin ba kayo kay Ate Clea nyo? Sunod-sunod na tanong ni Ali sa mga anak habang ginugulo ang mga buhok nito. Nako Ali, ang kukulit pa rin ng triplets mo. Biglang sumagot si Clea na ikinaangat ng tingin ni Ali. Nakasilip ito sa pinto ng kusina, may hawak pa itong sandok sa kaliwa nitong kamay. Si Nova, kung hindi ko pa tinakot na magagalit ka ay hindi talaga maliligo. Si Aurora naman, ayun, puro laro at ayaw matulog ng tanghali. Kung di ko pa tinakot na di siya tatangkad, kapag di siya matutulog ay hindi talaga siya matutulog. At si Apollo, naku, ginawang laruan ang pagkulay ko ng buhok. Naging red hair na tuloy ako. Nakasimangot na kwento ni Clea sa kaibigan. Doon lang din napansin ni Ali ang kulay pula nitong buhok. Naningkit ang mga mata na ibinalik ni Ali ang kanyang tingin sa 3 anak. Nako mga anak, mag-sorry kayo kay Tita Clea nyo. Pinasakit nyo naman ang ulo niya. Maautoridad na utos ni Ali sa 3 paslit. Nakayoko naman ang mga ito na sumunod sa kanyang inuutos. Sorry po Tita Clea, hindi na po namin uulitin yun. Mabagal, ngunit sabay-sabay na hingi ng tawad ng 3. Pumasok pa sila sa kusina upang pormal na makahingi ng tawad sa kanilang tita. Nakayuko lamang ang mga ito habang hinihintay ang sagot ni Clea. Napangiti na lamang si Ali sa nakikita. Napalaki ko ng maayos ang triplets natin, Nikki. Tura ni Ali sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Kinabukasan, dahil araw ng linggo ay walang pasok si Ali sa restaurant. Ang pansamantalang papalit muna sa kanyang pwesto ay ang working student na pumapalit sa kanya tuwing gabi. Mas gusto rin kasi ni Ali na makasama ang mga anak niya tuwing araw ng linggo. Yun na lamang kasi ang araw na nakapagpahinga siya mula sa pagtatrabaho sa restaurant. Kasama ang kaibigang si Clea ay sama-sama silang nagtungo sa mall upang mamili ng bagong damit at gamit para sa mga bata. Matapos mamili ay nagpasya muna silang magtungo sa isang fast food chain para mananghalian saglit. Pagkatapos kumain ay panandalian silang dumayo sa arcade upang makapaglaro ang mga bata. Kamusta ang trabaho? Kaya pa? Panimula ni Clea habang ang mga mata ay nasa mga 3 paslit na masayang naglalaro sakay ng maliit na kabayo. Napabuntong hininga naman si Ali at nagpa siyang pagmasdan din ang 3 niyang anak. Hindi na, pero kakayanin. Ako na lang meron ang mga anak ko. Hindi akong pwedeng sumuko. Isang ngiti ang umukit sa labi ni Ali nang makita na malawak na ngumiti ang mga anak niya sa iba pang bata at nakipaglaro sa mga ito. Sa trabaho naman, ganun pa rin, nakakapagod as always. Wala naman kasing madaling trabaho. Nag-mature ka na talaga simula ng mga anak ka. Biglang sambit ni Clea na ikinalingon niya. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa habang may ngiti sa kanilang mga labi. Nagpatuloy sila sa panunood sa masayang paglalaro ng 3 paslit. Ngunit agad din iyong naputol nang muling magsalita si Clea. Teka, si Nikki ba yun? Pero imposible. Agad na palingon si Ali sa katabing kaibigan, nakakunot ang noo habang may tinatanaw mula sa malayo. Tinanaw niya rin ang tinuturo nito sa sandaling ikinatigil ng kanyang mundo. Nikki? Wala sa sariling nasambit ni Ali. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang lalaki na hindi kalayuan sa kinauupuan nila.
Si Nikki ay abala sa pagkalikot sa phone nito habang prenting nakasandal sa isa sa mga basketball machine. Dahil nasa pinakabungad na kapwesto ay agad siyang nakita ni Clea at Ali. Pero, imposible talaga. Matagal nang patay si Nikki. Imposible namang mabuhay siya sa pagsabog na naganap, di ba? Baka kamukha niya lang yan. Biglang anas ulit ni Clea. Nalilito na dahil sa nakikita. Napalingon siya kay Ali na nanatiling nakatitig sa gawin ni Nikki. Buhay siya, Clea. Nakaligtas siya sa pagsabog ng sinasakyan nilang eroplano. Pagpupumilit ni Ali habang puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Hindi tuloy maiwasang makaramdam ni Clea ng awa para sa matalik na kaibigan. Buhay na buhay si Nikki. Pero napakagat na lamang si Ali sa kanyang iba pang labi. Tila ba may biking na biglang bumaras sa kanyang lalamunan at hindi niya magawang dugtungan ang kanyang gustong sabihin. Pero ano? Mahinahon na tanong ni Clea sa kaibigan. Ang lungkot ay baka sa bilugan nitong mga mata. Ali, makinig ka. Kahit ngayon lang. Kailanman ay hindi na mabubuhay pa ang taong namatay. Matagal nang patay ang boyfriend mong si Nikki. Ali, tanggapin mo na lang ang katotohanan ng iyon, please. Masuyong turan ni Clea. Ngunit umiling-iling lamang si Ali. Tanda na ayaw nitong makinig sa kanya. Hindi niya ako maalala, pero buhay na buhay siya, Clea. Porsigidong sambit ni Ali sa kaibigan. Napabitaw pa siya sa pagkakahawak ng kanyang matalik na kaibigan upang malapitan si Nikki sa kinatatayuan nito. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya paabante ay agad na siyang nahinto sa biglaang pagsulpot ng isang magandang babae sa kinatatayuan ni Nikki. Agad na ngumiti ang lalaki sa sumulpot na babae at inakbayan ito. Samantalang ang bagong dating naman na babae ay mabilis na kumapit sa kaliwang braso ni Nikki. Hinalikan pa ng lalaki ang piski ng bagong dating na babae dahil sa tanawing iyon ay tila ba tinutusok ng ilang libong karayom ang puso ni Ali. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang mabilis na pagpatak ng luha sa kanyang magkabilang mga mata. Hindi siya ang kilala mong Nikki, Ali. Dahil ang totoong Nikki ay hindi ka ipagpapalit sa kahit na kaninong babae. Agad na paglapit ni Clea upang saklolokan ang kaibigan. Kasabay ng pagtalikod ni na Ali ay ang paglingon naman ni Nikki sa kanilang kinaroroonan. Sandaling nangunot ang noo niya bago tinitigang mabuti ang papalayo nilang figura kasama ang tatlong bata. Muling nagpatuloy ang buhay ni Ali. Tuwing Lunes hanggang Sabado ay nagtatrabaho siya sa Daeros Restaurant. Samantalang tuwing Linggo naman ay niyaya niya ang kaibigang si Clea kasama ang tatlo niyang anak upang gumala at mamasyal. Paulit-ulit na ganun lamang ang takbo ng bawat araw ni Ali. Hanggang sa dumating ang isang linggo nang biglang nagka-emergency sa probinsya ni Clea. Kinailangan nitong lumuwas ng Maynila at umuwi sa Pangasinan upang pansamantalang alagaan ng kapatid nito na aksidente sa trabaho. Dahil walang katuwang sa mga bata ay 8:00 pa lang ng umaga, ngunit nasa mall na sila. Nagpasya si Ali na pumunta muna sa bilihan ng mga pambatang damit. Pero hindi pa man sila nakakarating sa bilihan ng mga damit ay biglang tumakbo si Apollo sa nakita nitong bilihan ng mga laruan. Sa kadahilan ng karga niya, sa kaliwang braso si Aurora at sa kanang kamay naman ay hawak niya ang maliit na kamay ni Nova. Hindi niya tuloy nahabol agad ang isa pang anak. Sinundan niya na lamang niya ito sa loob ng bilihan ng mga laruan. Bilang lamang sa daliri ang tao sa loob. Ngunit magkaiba ng mga ginagawa. Merong mga sales lady na nag-aayos ng mga laruan. Meron din namang iba na nagkwekwentuhan
At meron din mga mangingilan-ngilang customer na tumitingin-tingin ng iba't ibang klase ng laruan. Hindi naman naging mahirap para kay Ali na hanapin ang anak niya dahil sa malakas itong boses. Napabuntong hininga na lamang siya nang malapitan ang pwesto ni Apollo na tuwang-tuwa na nakatingala sa isang stuffed toy na Superman. Agad na hagip ng kanyang paningin ang price ng tag ng stuffed toy. Ngunit nahilo lamang siya sa presyo nito. "Apollo, anak!" Pagtawag niya rito matapos maibaba si Aurora mula sa kanyang pagkakarga. Umupo siya upang mapantayan si Apollo at makausap ito ng maayos. "Next time na lang natin yan bilhin, okay? Wala nang pera si mama eh." Malumani na sambit ni Ali sa anak. Agad naman nang ngumiti si Apollo at tumango. Napangiti na lang din siya dahil mabilis na naintindihan ng kanyang anak ang kanilang sitwasyon. Lalabas na sana sila sa bilihan ng mga laruan, ngunit nang hanapin niya si Nova ay hindi niya ito mahagilap sa loob ng bilihan na labis niya namang ikinabahala. Hinigit niya ang dalawang maliliit na kamay ni na Aurora at Apollo at sabay-sabay silang naghanap kay Nova. Nasa labas na sila ng bilihan ng mga laruan, ngunit hindi niya matanaw ni anino ni Nova. Nahinto lamang siya nang labitin siya bigla ni Aurora. "Mama, yun si Nova Mahinang anas ni Aurora, sabay turo sa kinatatayuan ni Nova. Ngunit hindi ito nag-iisa dahil may kasama at kausap itong lalaki. "Nikki?" Bulong ni Ali sa hangin. Tila ba na estatwa siya sa kanyang kinatatayuan habang nakatanaw sa kanyang mag-ama na masayang nag-uusap na walang kamalay-malay na sila pala ay magkadugo. Tila ba naramdaman si Nikki na may nakatingin sa kanila kaya naman napalingon siya rito. Nangunot lamang ang kanyang noo nang makita si Ali na nakatingin sa kanila habang hawak nito sa magkabilang kamay ang dalawang paslit. Napalingon na rin si Nova sa tinitignan ni Nikki, kaya napasigaw ito ng mama na makita ang sariling ina. Agad na nagtatakbo ang bata patungo sa kinatatayuan ni Ali na nakapagpabalik sa kanyang ulirat. Nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan si Nikki habang pinagmamasdan ang mga ito, tila ba walang balak na lumapit sa mag-iina. Agad na ngumiti si Nova nang kumalas si Ali sa pagkakayakap sa kanya. "Mama, may nakilala akong good guy. Ibinili niya ako ng ice cream kanina." Buong pagmamalaki na ibinida ni Nova si Nikki sa kanyang ina. Doon lamang napansin ni Ali ang hawak na ice cream in cone ng anak niya. "Siya raw si Papa Nikki, Mama." Sandaling natigilan si Ali dahil sa kanyang narinig at agad na nag-angat ng tingin sa lalaking ilang metro lang ang layo sa kanila. Nakatingin din ito sa kanila, kaya mabilis na nagtagpo ang kanilang mga mata. Muling nagtatakbo si Nova patungo sa kinatatayuan ni Nikki at ngumiti rito. Dahil medyo nagiging matao na ang loob ng mall ay unti-unti na itong umiingay, dahilan upang di marinig ni Ali ang usapan ng dalawa. Matapos guluhin ni Nikki ang buhok ng kanyang anak ay tumayo na ito mula sa pagkakasquat. Inilabas nito ang sariling mobile phone. Kumaway ito at ngumiti pa sa kanilang gawi bago mabilis na naglakad papalayo. Si Ali naman ngayon ang nangunot ang noo nang makita niya ang nangyari. Muling nagtatakbo palapit sa pwesto nila ang paslit na si Nova at muling ngumiti sa kanyang ina. "Mama, pinapabigay po ni Papa Nikki sa'yo." Biglang anas si Nova bago ipakita ang isang black ballpen. Agad nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukhaan ang ballpen. Bilang ballpen na lagi nilang ginagamit sa tuwing kumukuha ng mga order. Dali-daling nilingon ni Ali ang huling dinaanan ni Nikki. Ngunit ni anino nito ay hindi niya nakita pang muli. Sa huli ay
Muli namang dumagdag ang bagay na iyon sa kanyang isipan na nakakapagpalito ng todo sa kanya. Muling nagpatuloy sa paglipas ang mga oras. Hindi na malaya ni Ali na mag-iisang linggo na pala simula na mangyari iyon. Naging abala din kasi siya sa pagtatrabaho sa restaurant dahil mas lalo silang dinayo na mga customer sa The Eros Restaurant. Gaya na kasanayan ay walang pasok si Ali tuwing sasapit ang linggo. Samantalang tuwing alas 5 ng hapon naman ang takdang oras ng uwian nito sa tuwing siya ay magtatrabaho sa restaurant. Gustuhin man niyang umuwi sa kanilang bahay sa tuwing sasapit na ang alas 4, ngunit alas 5 talaga ang nakatakdang oras ng uwian niya. Hindi na siya nagbalak pa na papalitan ito sa kanilang head chef na si Eros, na siya rin nagmamay-ari ng restaurant dahil sa hiyang nararamdaman niya. Si Eros ay kilala na mabait na lalaki sa kanilang restaurant, ngunit ayaw nang abusuhin pa ang kabaitang taglay nito. Sapat na ang dahilan na ipinasok siya nito sa kusina bilang isang kitchen assistant na sumasideline bilang waitress, dishwasher at assistant chef. Dumating ang hapon. Dahil alas 3 pa lang ng hapon ay buhay na buhay pa ang init ng haring araw mula sa labas. Gustuhin man ni Ali na umuwi na dahil malapit na ang uwian ng kanyang 3 anak sa school na pinapasukan ng mga ito ay hindi niya magawa sa kadahilan ng wala pang alas 5 ng hapon. Napabuntong hininga na lamang siya habang tinatanaw ang magandang tanawin sa langit. Katatapos niya lang magtapon ng basura, kaya nagpasya muna siyang maupo sa gutter ng kalsada. Tahimik sa likod ng bahagi ng restaurant, kaya naman doon niya napagpasyahang magpahangin pansamantala. The sun is beautiful, isn't it? Mabilis siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses ng lalaki at nabigla na lamang siya sa nakita. Nikki? Mahinang nasambit lamang ni Ali habang nakatitig sa singkit ng mga mata ng lalaking ilang metro lang ang layo sa kanya na nakaupo rin sa gutter ng kalsada gaya niya. Napangiti ang lalaki bago tuluyang tumingin sa kagandahan ng kalangitan. Kilala mo ba ako? Lagi mo kasi akong tinatawag sa pangalang yan sa tuwing nakikita mo ako eh. Biglang latin niya ni Nikki. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli nagtagpo ang kanilang mga mata nang tumingin muli si Nikki sa kanya. Agad na hindi nakapagsalita si Ali dahil sa narinig. Hindi niya kasi alam kung paano at saan magsisimula. Sandaling namayani ang katahimikan. Nagbalak na magsalita si Ali, ngunit walang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Agad nanlaki ang kanyang mga mata nang itanong bigla iyon ni Nikki sa kanya. Natawa ang lalaki sa kanyang naging reaksyon. Magsasalita pa lamang sana si Ali nang bigla ang tumunog ang ringtone ni Nikki. Tanda na may tumatawag sa kanyang mobile phone. Sandaling nangunot ang noo ng lalaki at inilabas nito ang phone mula sa bulsa ng suot nitong jogger. Nang makita kung sino ang tumatawag ay nag-iba agad ang timpla ng mukha nito. Tipid na ngumiti sa kanya si Nikki bago lumayo ng kaunti sa pwesto nito kanina. Nakapamulsa na sinagot ni Nikki ang tawag habang kasywal lamang nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil mahina lamang ang boses ni Nikki habang may kausap sa phone ay hindi marinig ni Ali kung anumang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi rin nakatakas sa kanyang mga mata ang minsang pagkunot ng noo ng lalaki. Lumipas ang ilang minuto bago tuluyang ibaba ni Nikki ang tawag at nagpa siyang lumapit sa kanya. Sorry miss, kailangan ko na palang umalis. Biglang paalam ni Nikki sa kanya. Agad naman siya napatayo at hindi sinasadyang hinawakan ang braso nito upang pigilan sa tinatangkang pagtalikod. Nabigla ang lalaki sa ikinilos niya at walang ibang nagawa kundi mapatingin sa kamay niyang nakahawak sa braso nito. Dahil sa v-neck t-shirt lang ang suot nito ay naramdaman niya ang magaspang na kamay ni Ali. Saan ka pupunta? Bakit aalis ka bigla?
Napabuntong hininga na lamang si Nikki sa mga tanong nito sa kanya. Isang ngiti ang umukit sa kanyang labi bago nagpa siyang guluhin ang buhok ni Ali. May kailangan lang akong asikasuhin. Don't worry, magkikita pa rin naman siguro tayo eh. Naging sapat iyon upang tuluyang bumitaw sa kanya si Ali. Napayuko ito at hindi makatingin sa kanyang mga mata. Hindi mo ba talaga ako naalala? Bakas ang labis na lungkot sa garalgal na boses ni Ali. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ha, Nikki? Nanatili itong nakayuko, kaya hindi makita nito ang luhaanan nitong mukha. Agad niyang winakasan ang distansyang namamagitan sa kanila at niyakap na lamang ito upang mapakalma. Mahalaga pa ba ang bagay na yon? Paano kung sabihin kong di kita maalala? Anong gagawin mo? Tanging hikbi lamang ang nakayanang isagot ni Ali sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Nikki nang muling maramdaman ang pag-vibrate ng sariling mobile phone. Tanda na may nag-text sa kanya. Bumitaw si Nikki mula sa pagkakayakap kay Ali at inilabas ang isang puting panyo na may disenyo ng mga pink na bulaklak sa bawat gilid ng bahagi ng panyo. Punasan mo ang mga luha mo. Pasensya na, kailangan ko na talagang umalis. Paalam ni Nikki bago tuluyang tumalikod sa kanya. Lumingon pa ito sa kinatatayuan ni Ali bago tuluyang maglaho sa paningin niya ang nakatalikod nitong figura. Matapos ang tagpong iyon ay, kinabukasan tanghaling tapat ng malaman ni Ali ang balita sa loob ng kanilang restaurant. Guys, good news! Napili ang restaurant natin na maging caterer sa isang engagement party. Masayang anunsyo ni Eros sa lahat. Katatapos lang ng head chef na magbasa ng mga email sa phone nito nang biglang magsisigaw ito sa saya. Agad na pangiti ang lahat dahil sa magandang balita. Ang lahat ay tuwang-tuwa dahil alam nila na magdagdagan ang kanilang kikitain sa magaganap na engagement party. Makalipas lamang ang 3 araw ay dumating na ang takdang araw ng engagement party. White at pink ang napiling motif ng party na talaga namang bumagay sa lugar. Sa isang beach resort sa Palawan kasi ang napili na location. At dahil sila ang napiling caterer sa party ay may isang araw sila upang makapagbakasyon sa magandang isla. Gabi pa naman gaganapin ang engagement party, kaya nagpaalam muna sandali si Ali upang maglakad-lakad sandali sa dalampasigan. Dahil tapos naman siya sa mga dapat niyang gawin sa loob ng kusina ay agad nang pumayag ang kanyang mga kasamahan. Tuluyan ng sumikat ang haring araw na makalabas si Ali sa tinutuluyan nilang hotel. Agad siyang sinalubong ng malakas na hangin habang naglalakad siya papalapit sa dagat. Ang kanyang walang tapis na mga paa ay lumulubog sa tuwing humahakbang siya sa pinong buhangin ng daan. Hindi rin ito masakit sa paa, kaya napangiti na lamang siya. Huminto na si Ali sa paghakbang nang tuluyan niyang marating ang dagat. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit ang mga alon ay tila ba magwawala na dahil sa malakas nitong pagdaloy sa dagat. Napapikit na lamang si Ali at napayakap sa sarili habang dinadama ang lamig ng umaga. Agad niyang naalala ang kanyang mga anak, kaya naman dinukot niya ang sariling phone sa bulsa ng suot niyang maong at nagsimula na siyang kumuha ng litrato sa paligid. Napangiti na lamang siya sa isiping magugustuhan iyon ng 3 niyang anghel. Natigil lamang siya sa ginagawa na makarinig ng 2 magjowa na nag-aaway. Napalingon siya sa kanyang kaliwat kanan, ngunit nasa likurang bahagi lang pala niya ang mga ito. Nangunot na lamang ang kanyang noo na makilala ang 2 nag-aaway sa ilalim ng puno ng niyog, hindi kalayuan sa kanya. Hindi siya napansin ng 2 dahil masyado itong abala sa pakikipagtalo sa isa't isa. Halatang nagsisigawan na ang mga ito. Masyadong malakas ang simoy ng hangin, kaya hindi niya marinig ng maayos kung ano ba ang pinagtatalunan ng mga ito.
Natanaw ni Ali na nagpipigil na lamang ng galit si Nikki habang masamang-masama ang tingin sa kaaway nitong babae. Namukhaan niya ang babae na kasama ni Nikki nung nakita nila ito sa arcade. Ngunit ang kanyang ipinagtataka ay halos patayin na ito ni Nikki sa tingin. Ibang-iba sa naging trato nito nung nakita nila itong magkasama sa mall. Patuloy lamang na nakatanaw si Alice sa dalawa nang biglang maggawi ang tingin ng babae sa kanya. Kung kanina ay walang halong galit sa mga mata nito, simula nang magtagpo ang kanilang mga tingin ay nabakas niya ang pagkamunghi sa maamong mukha nito. Mas lalo lamang naguluhan si Ali nang umabante ang babae na pupunta sa kanya. Ngunit agad naman itong napigilan ni Nikki at marahas na kinaladkad na palayo sa kinaroroonan niya. Napalingon pa sa kanya si Nikki sa huling pagkakataon bago ito tuluyang makapasok sa loob ng hotel na tinutuluyan ng mga guests sa gaganaping engagement party. Dumating ang oras ng party. Nakahanda na ang lahat habang hinihintay ang mga bida sa gaganaping engagement party. Naging pansamantalang abala ang grupo ni na Ali dahil sa dami ng guests na imbitado. Agad natigilan si Ali nang tuluyang mabasa ang dalawang pangalan na nakasulat sa malaking screen sa taas na may disenyong stage. Nikki and Fiona's engagement party. Yun ang nakasulat sa screen na ikinahina ng tuhod at ikinadurog ng puso ni Ali. 3 oras na ang nakakalipas, ngunit wala pa rin ang dalawang bida sa party. Nagsimulang magreklamo ang ilan. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa dalawa. Ilang oras pa ang lumipas bago dumating ang babaeng kaaway ni Nikki kanina. Agad nangunot ang noo ni Ali nang makitang umakyat ito sa entablado at kinuha ang atensyon ng lahat gamit ang pagsasalita nito sa mic na nakakonekta sa mga speaker sa likod ng stage. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Medyo masama lang ang pakiramdam ni Nikki. Pero tuloy ang party. Masayang anunsyo ni Fiona sa lahat. Nilibot nito ang buong reception at nahinto ang tingin nito sa kanya. Napangisi ito bigla na magtagpo ang kanilang mga mata. "Hey dear, Miss Waitress?" Pagsasalita nito sa mic habang nakatingin pa rin sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng kaba sa masama nitong binabalak. "Yuhu! Ikaw na nakatayo dyan, malapit sa puno. Halika dito." Malambing man ang pagkakasabi nito, ngunit ang ngisi ay hindi mawala-wala sa labi nito. Dahil pinagtitinginan na siya ng mga tao ay labag sa loob na nagsimula siyang humakbang palapit sa entabladong kinaroroonan ni Fiona. Napapakagat na lamang siya sa kanyang ibabang labi habang mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa tensyon na nararamdaman. Nakakailang hakbang pa lang siya, ngunit may kamay na agad pumigil sa kanya. Napaangat ang tingin niya at napaawang ang labis sa gulat. Narinig nila ang pagpalantak sa galit ni Fiona sa taas ng stage, ngunit nananatiling nakatitig sa mata ng isa't isa ang dalawa. "Let's go, Ali. Walang kwenta ang engagement party na to." Tanging anas ni Nikki, sabay marahang hinila ang kamay ni Ali. "Nikki, subukan mong umalis dito ngayon. Papatayin ko ang mga magulang mo." Banta bigla ni Fiona na ikinagulat ng lahat, maliban na lamang kay Nikki at Ali. Huminto sa paglalakad ang dalawa at nilingon ang bruha. Napangisi na lamang si Ali dahil sa narinig. "Tanga ka, Fiona. Simula bata ay ulila na si Nikki. Kami ng mga anak niya na lang ang tangi niyang pamilya." Anas ni Ali habang nakatitig kay Fiona. Napangisi naman si Nikki dahil sa sinambit nito. "My girlfriend is right. Wala akong ibang pamilya kundi sila lang. At wala akong ibang papakasalan kundi si Ali lang. Not you, Fiona, o kahit ibang babae pa." Ngiti ni Nikki kay Ali bago hinapit ito sa bewang palapit sa kanya.
Tapos na ako sa pagpapautos sa mga banta mo, Fiona. My future wife is finally in my arms now, thanks to you. Nagwala sa galit si Fiona, ngunit hindi siya pinansin ng dalawa. Nasa taas pa rin ito ng entablado, pero wala na itong pakialam kahit na pinagbubulungan na siya ng ibang mga tao. Shall we go now, love? Ayon ni Nikki sa kasintahan habang nag-aabang ang kamay nito sa kamay ni Ali. Agad naman siyang napangiti nang tanggapin nito ang kanyang alok at inabot din ang kanang kamay nito. Isang tango ang ginawa ni Ali bago sila magka-holding hands na naglakad paalis sa reception hall. Nang gabing ring iyon ay tinurukan ng pampatulog si Fiona dahil sa labis nitong pagwawala. Doon nalaman ng lahat na may psychological problems pala ang babae. Ayon na rin sa kasama nitong nurse na nagpapanggap na alalay nito. Sa kabilang banda naman ay magkasama sa iisang kwarto ang dalawa. Naroon sila sa kwarto na inukupan ni Ali habang nasa beach resort sila. Kakalabas lang ni Ali sa banyo dahil sa kakatapos lang nito sa pagligo. Samantalang si Nikki naman ay nakaupo na sa dulo ng kama habang tinitignan ang litrato ng kanilang mga anak. Dahil sa pagiging abala ng lalaki ay hindi nito napansin ang paglapit ni Ali sa kanyang kinauupuan. Kakatapos lang niyang makapagsuklay hanggang balikat niyang buhok. Ang cute nila, no? Napatawa si Ali na matagumpay niyang magulat ang matagal na nawalay na nobyo. Huwag kang nanggugulat dyan. Masama ang mukha na bulala si Nikki. Mas lalo lamang natawa si Ali sa naging reaksyon nito. Pabirong napairap si Nikki habang natatawa na rin. Mula sa likod ay yumakap si Ali sa kanya. Nikki, sabihin mo nga, panaginip lang ba to? Ang hirap kasi paniwalaan eh. Parang dati lang, pinipilit ko yung sarili ko na tanggapin na wala ka na talaga. Pero ngayon, abot kamay na ulit kita, nahahawakan at nayayakap. Mahabang litanya ni Ali, napapuntong hininga na lamang si Nikki dahil sa naririnig. Kinuha niya ang isang kamay ni Ali na kapulupot sa bandang leeg niya at nakipag-holding hands dito. Hindi naman talaga ako namatay eh. May nagligtas sa akin noong araw na sumabog yung sinasakyan naming eroplano. Malumanay na paliwanag ni Nikki sa nobya. Si Fiona ba ang nagligtas sa'yo? Bakas ang kuryosidad sa tono ng boses ni Ali. Tumango si Nikki. Yup, siya nga. Sagot ng lalaki. Napabuntong hininga si Nikki. Hindi ako makakasurvive kung hindi dahil sa kanya. Kaya ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Kung hindi niya ako nakita sa gitna ng dagat noong araw na yun, siguro baka patay na ako ngayon. Kaya ka nagpanggap na di mo ako maalala at binalak mo pang pakasalan si Fiona? Bakas ang hinanakit sa boses ni Ali, kaya napalingon siya rito at nakita niya itong nakanguso habang hindi makatingin sa kanya. Mabilis niya itong hinalikan sa labi na ikinagulat naman ito. Nagsiselos ka ba? Natatawang tanong ni Nikki. Tuluyan na siyang humarap kay Ali upang makita ang kabuuan ng mukha nito. Napairap si Ali sa narinig. Ako? Magsiselos sa babaeng yon? No way! Di hamak naman mas maganda ako kaysa sa kanya, no? Mas lalong humagalpak sa tawa si Nikki dahil sa sagot nito sa kanya. Napapairap pa kasi ito sa inis habang nagsasalita. Kakalas na sana si Ali mula sa pagkakayakap sa lalaki nang bigla siya nitong hapitin upang yakapin. I miss you, love. Mahinang sambit ni Nikki na ikinahinto ni Ali. Totoo na nagka-amnesia ako at di kita naalala. Pero noong nakita kita ulit doon sa restaurant, yun yung first time na may naalala ako tungkol sa relasyon natin. Parang magic na bigla na lang unti-unti nagbalik sa utak ko lahat ng alaala mo. Kumala si Nikki sa pagkakayakap nila at maingat na hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ali.
I love you, Ali. Matapos sambitin, ang mga katagang iyon ay sinunggaban na ni Nikki ang mapulang labi ni Ali. Sa una ay malumanay lamang ang naging palitan ng halik ng dalawa. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mapusok ang kanilang mga halik sa isa't isa hanggang sa lumalim ng lumalim. Naramdaman na lamang ni Ali ang malambot na kamas sa kanyang likod. Tanda ng hiniga na siya ng nobyo sa kama. Unti-unting bumaba ang mga halik ni Nikki sa panga ng nobya pababa sa liig nito. Dahil sa bugso ng kanilang mga damdamin ay namalayan na laman nila pareho na wala na silang mga saplot. Pumwesto si Nikki sa gitna ng mga hita ni Ali at yumukod upang halikan ang kanyang nobya na napapapikit at napaungol na lamang dahil sa sarap ng kanilang pag-iisa at pagiging buo. Nakailang ulit pa sila sa kanilang pag-iisa na iba-iba ang posisyon hanggang sa makontento sila at tuluyang makaramdam ng pagod. Sa huli ay sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan at sabay na bumagsak sa malambot na kama. Niyakap agad ni Nikki ang nobya at masuyong hinalikan ito sa noo. Will you still be my future wife until our last day of our lives? Biglang tanong ni Nikki sa nobya. Tanging-tango na lamang at ngiti ang ginawa ni Ali. Agad din itong nakatulog dahil sa labis na pagod. Napangiti na lamang si Nikki dahil sa kanilang ginawa at muli itong hinalikan sa labi sa huling pagkakataon. Hindi ko na talaga ma-imagine yung sarili ko na hindi ikaw ang papakasalan ko. I love you till my last breath, love. Kinabukasan ay agad silang umalis sa beach resort at bumiyahe pabalik ng Maynila. Dahil maaga silang umalis ay maaga rin silang nakabalik. Tanghaling tapatan ng tuluyang marating nila ang apartment na tinutuluyan ni na Ali. Sa hindi malamang dahilan ay biglang kinabahan si Nikki dahil magkakaharap silang muli ng kanyang mga anak at ipakilala na siya ni Ali bilang ama ng mga ito. Bakit ka ba kinakabahan dyan? Nagkita naman kayo nung pumunta kami sa mall, ha? Natatawang tanong ni Ali sa nobyo. Nasa labas na sila ng apartment ng tinutuluyan ni Ali. Ngunit hindi talaga mapakalis si Nikki sa isang tabi. Sandaling nahinto ang lalaki at tinignan ng masama ang nobya. Magkaiba kasi yun. Nung nagpakita ako kay Nova, hindi naman niya alam na ako talaga yung papa niya. Tila ba malapit ng problemado na lapas sandal si Nikki sa pinto ng apartment. Napailing na lamang si Ali dahil sa naririnig at asta ng kanyang nobyo. Pinaalis niya ito sa pagkakaharang sa pinto at binuksan na ito. Pagkabukas pa lamang ng pinto ay bumungad agad sa kanilang dalawa ang ingay mula sa loob. Hinila naman ni Ali ang nobyo papasok dahil sa dami nitong dahilan upang di lang makapasok sa loob ng apartment. Gaya ng dati ay nag-aaway na naman ang tatlong paslit sa mga laruang binili ng kanilang ina. Natawa na lang si Ali sa dadatnan. At ano na naman ang pinag-aawayan ng dalawang prinsesa at isang prinsipe ko? Mama! Mag-uunahan na sana agad ang tatlong paslit sa pagsalubong sa bagong dating nilang ina. Ngunit nang makitang may iba pa itong kasama ay nanatili ang tatlo sa kinatatayuan. Sandaling binalot ng katahimikan ang buong living room hanggang sa sumigaw si Nova. Papa Nikki? Agad na tumakbo si Nova sa kinatatayuan ni Nikki at niyakap ang kaliwang paa nito. Matapos ang tagpong iyon ay masinsinan at malumani na ipinaintindi ni Ali sa tatlong anak nila ang nangyari. Natakot pa si Nikki sa isiping baka di siya magustuhan ng sarili niyang mga anak dahil sa matagal nilang pagkakawalay. Ngunit sa huli ay nag-uunahan pa ang tatlong paslit sa paglapit at pagyakap sa kanilang ama. Kalahating buwan na ang lumipas bago tuluyang nagpakasal ang dalawa. Nagpatayo pa kasi ng bagong bahay si Nikki
para sa kanilang pamilya. Sinubok man ng tadhana ang kanilang pag-iibigan, sa huli ay pag-ibig pa rin nila ang nagwagi. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Nikki at Ali. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.